We are live. Hello, powerful friends. Nasaan na kayo? Nasaan na kayo? So, yung last na topic natin is about kefir grains. So, since tapos na natin yung kefir grains, yung mga nangangailangan pa o may gusto ng kefir grains, i-message nyo lang po kami sa page. Okay? So, yung topic natin ngayon, bumalik na, is about lacto-fermentation. Okay? Napakadali po gumawa ng fermented tomatoes and fermented carrots. Kasi yun ang ano natin ngayon eh. Paano natin mapapaganda ng gusto ang ating ang ating tomato juice at carrot juice. Okay? Sino na po dyan ang nakagawa na ng fermented tomato or fermented juice? Meron? Meron ba? Okay, kasi itong gagawin natin ngayon, napapanahon eh. Diba? Ang dami na ngayong kumakalat. O sabihin na natin, nandito na talaga. Alam niyo ba yung C19? Ayun, ayaw sabihin siya. Pero yung C19, meron na namang bago ngayon. So, itong gagawin natin, napapanahon at kailangan po natin ito sa ating katawan. Okay? So, bakit ba natin bakit natin kailangan ang lacto-fermentation sa body natin? Okay. Ang body kasi natin is made up of 30 trillion na microbes. Ang body natin is made of 30 trillion na human cells. Tapos, ang microbe cell naman natin is 39 trillion. So, mas marami yung yung microbes kesa sa human cells. Ito po yung count dun sa mga healthy na tao. So, nagbabari ito kapag hindi healthy yung human. Okay? So, ang gagawin natin is fermented carrots. So, marami tayong carrots dito. At fermented na tomato. Pero ang tomatoes natin na gagamitin is cherry tomatoes. Okay? Ano ba yung meron sa fermented? Bakit 10 times ang galing ng fermented sa hindi fermented? Kasi po, pag fermented yung food natin, yung nakukuha nating nutrients, nagdodoble din. Kasi nagkakaroon sila ng vitamin B, vitamin K, na kailangan ng body natin para sa para sa maging healthy yung cells natin. Marami pa siya para makapabsorb ng nutrients. Okay? Kung walang cherry tomato. Kung wala kayong cherry tomatoes, pero yung ordinaryo na tomato, di ba? Ang importante, kung meron po kayong tanim or organic na tomato, yun po yung gagamitin natin. Kasi yung organic na tomato, sila po ang maraming lactic acid. So itong lactic acid na to, ito ang pinaka-importanting nagpaparami ng mga ng lactobacillus acidophilus. Sila po nagpaparami noon. Yung nanggagaling mismo dito sa tomatoes.
Okay? Kung may questions po kayo, i-ano lang po ninyo i-type lang po, babasahin namin. Kung kaya kong sagutin, sasagutin po natin. Okay? So, ba't ko sinabi napapanahon ngayon? Kasi po, ang fermented na tomatoes, which napakadaling gawin, is meron po siyang antibacterial and antivirus. So, meron siyang antivirus. So, ito lang yung kailangan natin kainin or inumin para mapalakas natin yung resistensya natin. At the same time, meron tayong laban sa sa mga iba't ibang klaseng virus na nasa paligid natin. Kasi ang body naman natin, made siya ng bacteria, ng fungi, and virus. So, nakita nyo may virus. So, itong tatlo na to, mini-maintain nila yung balance ng body natin. Okay? Ayaw nilang dumami ang virus kasi sigurado yun, magkakaroon ng infection, di ba? Ayaw din nilang dumami yung bacteria. So, nagtutulungan to para balance yung natin, yung meron tayo dito sa gut at sa katawan natin. Okay? So, itong bacteria na to, itong virus and fungi, hindi lang sila sa gut, nandun. Hindi lang sila sa digestive system. Nandun din sila sa mga organs, nandun din sila sa ating mga balat. So, as much as possible po, kasi ang balat natin, siya yung first defense para sa mga microbes, para sa mga virus. So kung hindi po healthy yung natin, yung balat natin, may tendency na pag pumatik ang virus sa balat, pwedeng mag-multiply yan. Kasi kailangan nila ng host ang virus, even bacteria, fungi, kailangan nila ng host. Pag napunta yan sa balat natin, sigurado yun, nagmumultiply sila. At mabilis ang multiplication kapag nalangkap mo na. Or ang portal niya is sa bibig, sa ilong, sa mata, sa tenga. Mas mabilis ang multiplication niya kasi may moist. Diba? Pero sa balat, may moist din yan. Ang multiplication niya dahan-dahan. Pero kapag healthy po yung balat natin, kumakain tayo ng mga fermented foods, marami tayong lactic acid even sa balat. So, kung ano man yung nasagat natin dyan, kapag hindi siya good, inaatake ng bacteria yan o ng good bacteria, ang mga bad bacteria at saka ang mga bad virus. So, sa balat pa lang natin, hindi na mag-multiply yan. Kainin na ng kung ano man ang meron tayo kapag healthy tayo. Kunyari, may virus na dumapo yan, hindi na siya ganun makakapag-multiply kasi maganda yung skin natin sa balat. Maganda yung bacteria nandyan, maganda yung virus na nandyan. So, sa balat pa lang natin, hindi na yung makakapag-multiply. Diba? Pero kapag ang virus pumunta sa mga walang buhay, hindi sila makakapag-multiply doon kasi kailangan nila ng host. Ang hindi maganda kasi, kapag hindi maganda yung immune system mo at hindi maganda yung balat mo, yung first, kumbaga sa frontliner natin, ang balat natin ang frontliner ng mga diba, mga nurse, doctors, diba? Sa katawan natin, ang frontliner natin, balat. So, siguraduhin po natin, maganda ang kinakain natin para maganda rin yung mga bacteria nandito. As much as possible po, tama yung sinasabi nila na pag lumabas ka, mag-wash ka ng hands, di ba? O yan, pagtatanggal kung ano man yung pero hindi mo na hanggang dito ba nakakapag-wash ka, di ba? Tsaka sa mukha. So, ang gawin natin, wag po tayo masyadong maglalagay ng alcohol na pinapatay natin yung germs sa balat natin. Kasi pag pinatay natin ang germs, pati yung mga good bacteria mo, wala na din. Patay na rin. Pag lumabas ka, sinong aatake dun sa kasi for life na to, mabubuhay tayo naman dyan talaga ang virus. Kaya importanteng palakasin natin yung katawan natin. Tayo yung mag-a-adjust talaga. Hindi yung virus. Okay na, nag-aano sila ng mga sa medical, di ba? Kung ano yung ginagawa nila, okay tayo doon. Pero as much as possible,
tayo po mismo gumawa para sa katawan natin, para magkaroon tayo ng protection. At ito po yung protection na sinasabi ko. May antiviral po ang fermented foods. Kaya ito yung pinakamagandang walang nagsasabi sa wala akong naririnig sa social media, ganito, ganyan, kung ano yung dapat kainin ng tao, ng ordinaryong tao, para lumakas yung resistensya. Walang nagsabi na, eto, i-ferment mo to, itong fermentation, maganda to sa katawan. Maganda ito sa, sa cough, sa influenza, sa H1N. Alam niyo ano yung virus na yung influenza, ang karamihan na kumakain, ang kinakain nila is yung kimchi. Maganda yan sa pag may influenza ka. Pag H1N1, ang kinakain nila is sauerkraut. Diba? Yung sauerkraut po, fermented cabbage. Yun ang medicine of the poor. Hindi ko naman, parang hindi maganda yung poor. Unfortunate na tao. Yung mga hindi kayang bumili ng gamot. Okay? So, itong gagawin natin na fermented tomatoes and fermented carrots, hindi lang po yung antiviral ang pinopromote nila. Meron din silang nutrients para madaling i-absorb yung nutrients sa body natin. And pre-digest na po itong tomato, pag ferment natin. So, hindi na mahihirapan yung body natin para mag-digest. So, ano pa ba ang maganda sa tomatoes pag ferment? Kung meron po kayong mga stone sa kidney or sa gallbladder, para ma-prevent po yung stone na yan o ng infection, ito po yung kakainin nyo. Tomato juice and carrot tomatoes. Yan po ang maganda para sa brain, para sa heart, para sa hindi kayo magkaroon ng nagpe-prevent siya ng Alzheimer's disease. Madami siyang benefits yung yung pagkain natin ng fermented tomatoes. Okay? So kung may questions po kayo, na lang kasi gagawa na ako ng fermented tomato. Okay? So ang gagamitin ko ngayon etong cherry tomatoes. Kasi meron ako ngayon nito. Pag to na-ferment, ang bango, para siyang strawberry. Okay? So, ang kailangan natin sa fermented tomatoes, makikita nyo lang po sa bahay nyo. Hindi po natin kailangan ng whey. Daw po kay Sir Orlando Santiago. Hello po. Ito po siya yata yung nabigyan namin ng kefir grains. Okay, sa mga may gusto ng kefir grains, message lang po kayo. Bibigyan po namin kayo ng free kefir grains kasi tapos na natin yung kefir grains na yun. So, sa mga wala pang kefir grains, pwede po kayong mag-message. Okay? So, ang kailangan po natin sa fermented tomato, meron tayo dapat jar. Ito. So, dapat po ang jar ninyo malinis. Tubig lang po ang panglinis dyan. Kung bago po yung jar ninyo, tubig lang. Or kung gamit na, ang gagawin po natin, tubig at saka suka. Hindi po kasi kami gumagamit ng chemicals pagdating sa pag-ferment ng vegetables or any juice. So, kailangan natin jar. And then, kailangan natin ng tomatoes. Yung mga, magbibigay kami ng 1 kilo ng tomato sa 3 taong magsasabi ng, I'm here, I love powerful foods. Magbibigay kami sa 3 tao, I'm here, I love powerful foods. Hello po pala sa mga powerful friends ko, at saka dun sa mga mag-uumpisa pa lang sa journey ng pagiging powerful, welcome po. Ay, ang aking sister, si Au. Ang aking business partner.
Soon. Pag may pwesto na tayo. Wala pa kami pwesto eh. Nakita. Okay, so kailangan natin ng tomato, cherry tomato, dapat organic. Kasi sa organic, ang nutrients sapat. So hindi mo na kailangan bumili pa ng ng mga ng mga vitamins sa labas. Dito pa lang sulit ka na. Vitamin C. Grabe, 70 times ang vitamin C na makukuha mo dito sa sa fermented foods. 'Di ba? Vitamin B, okay na okay. So hindi mo na kailangan ang pagbili ng mga vitamins. Pag meron kang fermented na na vegetables. Okay? So ito, tomatoes at meron kang salt. So ang ginagamit po nating salt is Himalayan salt. Kasi ang Himalaya, ang ordinary salt, ang ordinary sea salt, meron siyang hydrochloride ba 'yon? Meron din siyang mga minerals. Pero ang kasi natin ngayon, ang dagat natin dito sa Pilipinas, actually hindi na siya ganun kaganda. So merong nung tines nila yung karamihan ng mga sea salt natin, merong microplastics. 90% ng mga binibentang sea salt, merong microplastics. So, biro mo, papasok natin sa katawan mo. So, ang ginagamit ko, talaga Himalayan salt. Ito yung salt na, million years. Wala pang tao. Naka na yan. Sila yung mga natuyong dagat, naging bundok. Ganon. Tapos yung namimili na nila sa Pakistan. So, ganun siya ganun siya kalinis. Yung Himalayan salt. Hindi po ako gumagamit ng table salt. Kasi yung table salt, meron siyang anti-caking na ingredients. Ano po yun? Aluminum. So, hindi maganda sa brain. At saka wala po siyang minerals. Microplastics. Opo. Yung dagat po, yung mga salt po natin na sea salt. Yun lang po naman ang kinatakot ko doon, yung microplastic. Kasi, po yan, nag-i-induce siya ng inflammation sa body. At kapag inflame yung body natin, halos lahat po ng sakit doon nang gagaling. Kapag inflame yung body natin, pwede kang magkaroon ng cancer, pwede kang sa diabetes, yan din po ang problema. Basta almost po ng sakit, yan ang gagaling sa arthritis, sa gout, ganon. Yan po, pag-inflame ang body natin. Anyway, ang mga fermented foods, din po pala yan anti-inflammation. Lahat ng fermented foods. At meron silang, scavenger sila ng mga cancer cells. So, biruin mo, napakasimple ng gagawin natin. I-ferment lang natin, asin, tubig, at jar. Pero, tingin ko, bibihira ang gumagawa nito. Pero ito yung panlaban natin sa almost lahat ng sakit. Kasi sabi nga ni Hippocrates, yung father of modern medicine, ang lahat ng sakit nanggagaling sa gut. May mahinang signal. Ganito po, pag mahina po yung signal ninyo, abangan niyo po yung YouTube namin. Ipo-post ko rin po sa sa Powerful Foods, yung YouTube na video. Kasi rin namin to sa YouTube para maraming matulungan actually. Kasi kailangan po talaga natin to, antiviral po to. Para hindi kayo pag lumabas kayo, 'di ba, kakaba kayo lahat na lang. Ano pangalan to? Lahat na lang kung pwede lang i-sanitize niyo yung katawan niyo, which hindi po sa akin po. Hindi po sinasanitize ang katawan. Oo, papatayin mo yung mga virus na unwanted, pero
patay din kung ano yung meron na defense ka. Bakit mo papatayin yung army mo? Diba? Mga army natin ngayon to, sa panahon na yun. Ito yung army natin, na kahit ano, dikitan ka ng ano dyan, ng kahit ano variants pa yan, ano yan eh, meron kang siling kakain dyan eh. Kawawa sila, pag-aagawan sila. Pag-aagawan sila kapag healthy yung balat mo. Pag ano ka ng fermented foods. Sa balat pa lang, wala na sila. Paano pag pumasok pa sila? Eh, yung microbiome natin sa katawan, kung mahilig ka sa fermented foods, malakas. So ano pa? Eh, yun nga, sisipunin ka lang ng kundi. Pagkagising ko nga, ay, yung kombucha. Alam niyo ba, minsan, di ba, gigising ka sa umaga. Ako, mga ilang kasi umuulan, di ba? Pagkagising ko sa umaga, medyo, para kung may runny nose. Ano mo ang ginagawa ko? Konting kombucha lang. Inuulan ko si Isjun. Pahingi na, pakita ko lang. Kung gaano ka konti. Kung gaano ka konti ang kailangan natin lang para mawala ang runny nose. Kasi pag hindi mo yan pag hindi ka uminom ng fermented, tutuloy-tuloy yan. At hindi mo na alam, matatakot ka na. Kasi di ba? Ano ka na? Ano pangalan nito? Sinisipon ka na, tapos baka mawalan ka ng panlasa. Eto lang po. Ito po, Jun, fermented tea na may raw honey. Sa tingin niya, ang ganda, oh. Diba? Parang siyang mukhang beer, pero ano po yan? Para sa, fermented, tea with honey. So, ganito lang ang gagawin ko sa umaga pagkagising ko kapag runny nose. Isang sip lang. Isang sip lang na yun, ha? Bibitawan ko na to. Mawawala na yung runny nose. Yung parang yung sipon na yung parang bigla lang tumutulo. Ganun lang kakonti. Di ba kung gano'n ka-powerful to? Eh kung bumili ka ng kung ano-ano dyan. Yung iba nga, di ba, pag tumagal ng sipon, nag-antibiotic na. Which no po yun. Kasi pag nag-antibiotic ka, lahat ng microorganism sa katawan mo, a-attack niya good or bad. So, hindi po siya, maganda. Ganito lang, meron kang isang ganito, lalo na sa panahon umuulan, grabe, pag lumabas ka lang, isang ganito lang kakonti, isip mo lang, pag naramdaman mo yung paglabas ng konting sipon, wala na kaagad. Ma'am, hope you can demo now. My quark cheese next time. Saka daw kombucha. Alam niyo po, yung cheese, hindi po natin pwedeng i-live yan. Baka po tumagal tayo ng sobra-sobra. Ito lang po ang natin. Kasi kailangan to ng katawan. Kasi antiviral. Kaya nga siya yung pangalawa nating gagawin. Pati daw paano mag-ferment ng kombucha. Next time, sige po, paano mag-ferment ng kombucha? Madali lang po yan. Mamimigay din tayo ng SCOBY para makapaggawa din po kayo. Hindi kayo bibili, kayo na mismo ang gagawa. Okay? So, balik tayo. Nasa na ba ako? So, kailangan... Opo, meron po kaming fermented, homemade na kombucha and very powerful. Sobra. Masarap na, powerful pa. Grabe. Okay. May pa? May... Ma'am, pwede po daw pakisubit sa klaseng tubig? Tubig ang gagamitin dito. Mamaya po. So, ang kailangan natin is jar. Okay? So, pwede po pakisubit sa Mami, DOH. sabi ni Ma'am Preneur MNL. Hello po, Mami Preneur. Pwede daw po Hi. suggest sa DOH para hindi puro injection yung vaccine yung pinapunta. Alam niyo po, politika po yan, is political. Meron po nagmamando rin dyan. So, hindi po talaga nila gagawin.
tayo na po ang gumawa. Tayo na po ang mag-disseminate. Kaya mas maganda na po na i-share ninyo o itag ninyo yung mga loved ones ninyo dahil dito lang, sulit na kayo. Hindi nyo na kailangan bumili ng vitamin C na hindi naman natural. Ito natural na natural, ang taas pa ng vitamin C. Vitamin B, vitamin K, iba pa yung mga minerals, mga ko. Alam niyo ba itong kamatis? Superfood ito. Ang dami niya itong nagagangal sa katawan. Paano pag ferment mo pa? Diba? Ang problema lang kasi dito, pag uminom ka ng fresh na na tomato juice, meron po kasi mga anti-nutrients ang mga plants Pag sinabing anti-nutrients, sila yung hindi mo maa-absorb yung mga, kung ano yung nutrients na meron ng kamatis, tsaka yung mga kakainin mo pa. Pag uminom ka ng fresh na ganito. Pero oxalates po ang tawag doon sa anti-nutrients. Yung mga yung mga minerals at ibang nutrients, nandun sila sa oxalates na nakadikit. So kapag hindi mo sila ferment, hindi matatanggal yung oxalate na yon. So magkakaroon ka ng anti-nutrients kahit anong kainin mo, hindi mo ma-absorb talaga. Lalabas lang yan, pupunta sa mga joints mo, hindi mo alam, may arthritis ka na, di ba? Dapat alam nyo yan. So, ang gawin nyo, i-ferment nyo muna para matanggal yung mga oxalates. Okay? Yung mga anti-nutrients. Okay? So, what? Fermented foods. Good for those with acid reflux. Are fermented foods daw good pa sa mga may acid reflux? The best. Basta po may problema kayo sa sa digestive system, magmula sa acid reflux, sa pagiging constipated. Nako, ang dami pong constipated na tao kasi mahilig kumain ng tinapay, ng mga processed foods. Kapag po yan ang ginawa ninyo, normal na magkakaroon kayo ng normal na constipated kayo. Ang pangit pa dyan pag tumagal yung pagiging constipated yun. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng cancer sa intestines. Dapat maganda ang peristalsis natin, yung pag-move ng dumi. At maganda po ang fermented foods magpa-move ng dumi. I-try nyo lang po yung sinasabi nyo na yung acid reflux. Uminom lang po kayo ng halos lahat ng fermented. Unti-unti lang, tanggal yan. Shout out po sa Tarlac viewers. Hello, Tarlac. Tarlac viewers. Nyo na po ito, i-share nyo na para hindi lang po kayo yung makakinabang pati yung loved ones ninyo. Kung tutuusin, lang yan napakasimple pero walang gumagawa, walang nagsasabi kung gaano ka-powerful ang fermented. Nung nga bata ako wala man lang akong nakita ng nanay ko, nag-ferment. Diba? Pero napakadali. Magtanim ka ng kamatis para meron kang organic. Ang dali tumumura ng kamatis. Kung tutuusin. Ilagay mo lang sa paso. Pag namunga yan, i-ferment mo. Ilang days na, inumin mo. Yung saba o yung juice mismo. Naku, napakasimple kung tutuusin. Ito pa po yung mga pregnant woman. Gusto ko kasi yung mga kung pwede lang yung bago mag-asawa, na magkakaroon sila ng family nila, dapat yung mami niyan, nasa seminar about fermentation, para yung yung magiging baby niya, at saka yung asawa niya, malalim sa sakit. Hindi sila gagastos ng malaking pera para sa sakit. Almost po, ang sabi nga ng Hippocrates, let your food be thy medicine, or let your food be your medicine. Or pagtanda mo, ang magiging food mo na yung mismong medicine. Hindi na yung Di ba? Karamihan ngayon mga matatanda, ang dami. Puro kumain ng mga anong pangalan niya? Kumain ng mga medicine, parang ganito kadami. Biro mo yun yung pagkain nila. Hindi na nila na-i-enjoy yung life. Diba? Pag hindi ka malakas, hindi ka nag-i-enjoy ng life. At sobra rin, mainitin ang paang ulo mo kapag anong pangalan nito?
may dinaramdam ka. Totoo yun. Kaya ito, maganda itong fermented foods, good for mental health. Kasi pag hindi maganda yung yung microbiome niyo sa tiyan niyo, gusto niyo kumain ng ng sugar, mga matatamis. Gusto niyo nagki-crave kayo ng mga matatamis na bagay, ng mga tinapay, which sobrang hindi maganda sa katawan. Actually, sila yung pandemic talaga. Yang sugar na yan, yung flour na yan, yung vegetable oil na yan po talaga ang culprit. Kung bakit, culprit means sila yung dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. Kasi nagkukos sila ng inflammation. Yung inflame po, yun yung parang namamaga, yung parte ng katawan ninyo. Yung sa loob, yung mga organs ninyo, sila yung nagkukos ng inflammation. Yung mga yan, processed foods, sugar, yung sinabi ko na flour, tinapay, mahilig, ay nako, sila lahat ang dahilan. Ngayon, maganda kung nag-ferment kayo ngayon, tapos medyo bawas-bawasan nyo yung anong pangalan nito? Yung pagkain ng mga yung sugar, ulitin ko, sugar, flour, and oil, vegetable oil. Yan po ang dahilan talaga. Okay? So, umpisahan na natin. Kailangan natin ng jar. Malinis. Yung panlinis nyo, tubig lang na may vinegar. Okay? Walang sabon. Okay? Walang sabon. Tapos, tanggalin nyo yung yung pangalan nito? Yung tubig. As much as possible, ako pag ko yan, yung last rinse ko, purified water. Kasi ayaw ko ng may chlorine. Kasi yung chlorine, pumapatay po yun ng microbes. Kung magpe-ferment kayo, paano dadami yung microbes kung may nakikirang chlorine dito sa loob? So, ang ginagawa ko, ang last banlaw ko is purified pag nag-ferment ako. Yung walang chlorine. Okay, kung ayaw nyo ng Ordinary mineral water. pwede. Basta yung walang chlorine na, pwede yung tubig nyo, 24 hours nyo para mag-evaporate yung chlorine. Tsaka yung panghugas nyo ng ng tomatoes. Kung ang tomatoes po ninyo, galing yan sa halaman nyo mismo. Mas maganda po, hindi nyo huhugasan. Kasi nandun yung lactic acid bacteria na makakaganda po sa sa ferment ninyo. Nandito yung mga lactic acid. Okay? So, ako, pag nanggaling sa tanim ko yan, yung maagang-maaga, pag ako, kasi may farm kaming sa Tarlac, pag may ganun po kami, ang ginagawa ko, hindi ko talaga yan, pag umaga. Never po hinuhugasan yan, piniferment ko kung ano yung makukuha ko doon. Kasi nandun yung mga lactic acid, bacteria na makakatulong sa inyong ferments. So now, ang gawin natin, paano ba tayo mag-ferment ng tomatoes? Ito napakasimple pero walang gumagawa. So ang gawin natin, meron tayong toothpick. Okay, butasan natin dito sa dulo. Magdulo yan. Parehong dulo. Yan. At saka, isa. Kung sinipag ka, pwede mong gawin 6. Binubutasan natin to para pumasok yung yung brine natin. Yung water na may salt. Para pumasok dito. Mas madali ang mas madali ang fermentation. Okay, yan. Pasok natin dyan. Tuwa tayo ulit. Ganyan din ang gagawin natin. Ganyan na. Mag-ano lang po kayo ng question nyo, ha? Magsabi lang kayo kung ano yung hindi nyo naiintindihan. So, yan. Meron kaming ginawa. So, ito po, since hindi ko tanim to, so hinugasan namin to. Pag hinugasan nyo, dapat walang chlorine din. Yung gagamitin yung tubig. Pag hinugasan ninyo yung tomatoes ninyo. So, itong tomatoes na nandito, na-prick ko na lahat yan. Kasama ng aking magandang assistant, si Gertrude.
So to, na-prick na namin to. So ilalagay na natin dito ngayon. Nakikita ba? Ayan. Pupunuin natin to ng prick tomatoes. Alam nyo itong pag cherry tomatoes, medyo mahal nga lang ang kilo. Pero kapag na-ferment na siya, ang bango-bango niya, parang siyang strawberry. Ang kagandahan pa nito pag nag-ferment ka niya. Tumatagal yung shelf life ng tomatoes. Diba, minsan pag di mo nagamit ang tomatoes, ilang araw lang. Di mo na ito magagamit, anong pangalan niya ito? Shout out from Cavite, Mitch Padilla. Hi! Ano yan, asawa ni wife ni kapatid ni Habi. Hello! So, asa na ba ako? So, ito, pag na-ferment na siya, humahaba yung buhay ng tomatoes, no? Parang ang galing, no? Mahaba na yung buhay niya. Tapos punong-puno pa ng nutrients, punong-puno ng probiotics. Ano pa ba yung hihilingin mo? Konting lang. Ilang minuto lang mag-ferment ka ng ganito. 10-15 minutes, tapos ka na eh. Pag di ka nagsasalita. Ang sabi, magpo-close up daw ako ng paano mag-prick. Wait. May magpo-close up paano mag-prick. Ito lang ito, may magpo-close up paano mag-prick. Hindi yata nakikita. Ayan, ganyan. So, kung medyo sinipag ka, madami ang prick mo. Ngayon kasi, kailangan natin magmadali. So, pero sa akin, okay na yung 3 prick eh. Dulo-dulo, 2, isa sa gitna. Pwede na yon. Okay. So, mahaba yung buhay ng ng tomatoes mo. Diba? Mas masarap pa yung tomato mo. Mas masarap pa. Tapos pag kailangan mo sa lulutuin mo, although mamamatay yung bacteria kapag kasi niluto mo, pero kailangan mo ng tomato sa niluluto, pwede ka kumuha rito. Isama mo doon sa niluluto mo. Iba ang lasa. Mas masarap. Yung fermented na vegetables. Parang yung bumibili ako ng 1 kilo na pansigang na sili. Yun. Ini-ferment ko yun. Alam mo ba kung yung 1 kilo na yun, kung gaano katagal kong ginagamit? 2 buwan. 3 buwan. Kasi dami nun eh. Kasi pag kukuha ka doon, kung ang ginagamit mo sa pansiligan is 6 na siling pansigang, eto gagamit ka lang ng 2 or 3. Kasi sobrang lasa na niya at yung anghang niya, nagdodoble, nagtitriple. So, mas makakatipid ka pa. So, biro mo, humahaba na yung buhay niya. O, tas mas nakakatipid ka pa. Kasi nga, mas dumodoble yung lasa. So, kung sili yan, sobrang anghang na niya. Inalagay mo sa siligang eh. Pero after niyang kumulo, pag isa-serve ko na, doon ko palang ilalagay yung juice ng siling pansiligan tsaka yung sili, doon ko pa lang siya ilalagay. Kasi doon ko hahaluin. Pag isa-serve ko na siya. Kasi pre-digested na yan eh. Kumbaga malambot na yan. Luto na yan, di ka lang gumamit ng apoy. Okay? Pag may question lang lagay na natin to ngayon. Mag-umpisa na tayo mag-ferment. Alam mo kapag nag-aano ka, huwag kang na gumamit ng kamay. Basta't nagugas ka lang sa sa water. Kasi kailangan mo rin yung signature microbes mo eh. Kasi lahat ng tao may signature microbes yan. Kaya hindi lahat pare-pareho ang lasa ng ferment eh. Bibili ka ng kombucha sa ibang gumagawa ng ganito. Iba yung lasa ng kombucha sa bawat taong gumagawa. Kasi meron silang kanya-kanyang signature na bacteria and yeast. So iba-iba yan. Walang parehong lasa ng kombucha. Yung asim pero yung sarap, magkaiba yan. May kanya-kanyang sarap bawat isang gumagawa ng kombucha. Kasi meron tayong signature na microbes. Huwag kayong matakot na hawakan nyo yung yung mga vegetables nyo.
Kasi yung mga microbes na nandito, buhay na buhay yan. At pag maganda yung skin ninyo, pag maganda yung skin ninyo, ibig sabihin, maganda yung microbes na meron ka. Maano mo rin yan eh. Maaamoy mo, malalasa mo. Sa ibang bansa nga, yung mga ibang culture, naku, napaka-respetado nila yung mga cultures nila. Lalo na yung mga culture ng mga yogurt. Naku, may mga kanya-kanyang sila. Ganda ng yeast and bacteria sa katawan, sa kamay. Ang tawag nila diyan sa Korea, hand taste. Sa Korea, mahilig sila sa mga fermented, diba? So, pag masarap yung ferments ng nanay nila, sabi nila, maganda yung hand taste nung gumagawa. Yan, pwede nilang yan sa may may sa family na to, normal na meron silang pare-parehong ng yeast. Kind ng yeast na meron sila sa sa kamay nila. Sabi nila, masarap daw yung kombucha ko. So, ibig sabihin nun, kasi takot ako sa chemicals eh. Takot na takot akong mamatay ang meron na microbes sa katawan ko, especially yung magaganda. So, takot na takot ako sa alcohol. Titingnan ko lang yan. Maghuhugas. Actually, hindi ako mag-alcohol eh. Ang ginagamit ko, vinegar. Pag gumagawa ako ng vinegar, nakatago na yan. Next time, vinegar naman ang gawin natin para meron pa yung personal na alcohol niyo. Yun ang yun ang mga antivirus. Para hindi mamatay yung yung first line of defense. Diba? Sa panahon ngayon, kung tutusin, napakasimple. Pero walang gumagawa, walang nagsasabi kung anong gagawin mo. Ang alam lang nila, ganito, mag-mask ka, mag-hugas. Pero walang nagsasabi na, palakasin mo ang gut mo, ang immune system mo. Walang nagsasabi na. So, ayan na, okay na. So, ang gawin natin, lalagyan na natin ng Himalayan salt. Nga pala, sa unang tatlong magsasabi ng mine, ito yung sasabihin mo mine, Himalayan salt. Tatlo lang. Bibigyan ko kayo ng ganito kalaking Himalayan. Ayan. Siguro to gagamitin mo na to mga 1 taon. Kasi, kunti na naman yung ito kailangan natin sa katawan ng salt ng 1 teaspoon. At least 1 teaspoon a day. Ayan. Ito, ginagamit mo naman sa sa ferments mo. So, kota ka na. Diba? So, 1 teaspoon. So, 1 teaspoon a day. Bibigyan ako ng tatlong magmamay ng Himalayan salt. Ayan ako puro bigay na lang ako pag Kasi maganda to. Kung pwede nga lang, bigyan ko kayo lahat na ito. Himalayan. Meron na daw 3 nagmay. Si Ma'am Prenur. Si Ma'am Prenur na yung kifir mo, di mo pa napapakuha. So, yung kifir drinks mo. France. Si Ma'am France, si Ma'am Cheng. Ayan. Mag-message po kayo kasi pag hindi po kayo nag-message, wala pong makakaalam dun sa mga kailangan yung kuhanin sa amin. Mag-message po kayo. So, eto na. Ang salt, depende yan sa'yo. Actually, titikman mo dapat kung gaano kadami yung salt na kailangan mo. Hindi dapat maalat na maalat, mamamatay yung mga good bacteria ito. Pag maalat na maalat, di mo makakain. So, sa akin kasi, ganito lang konti, 3 ganyang kadami na salt. Mali yan. Ako, basta sa family ko, the best dapat pagdating sa foods. Gumastos na ako ngayon. Wag lang akong makaramdam na hindi maganda. Iwasan natin yung nagko-cause ng inflammation na foods. Yan ang pinaka hindi the best. So ayan na. Lagyan na natin ng salt. Lagyan na natin ng water. Ang water niya dapat
Wala rin chlorine. Kasi pag may chlorine yan, mamamatay yung merong lactic acid dyan. Okay? So, ilagay natin. Naku, natatakot ako. Baka maano. Baka mabuhos. Okay? O, ang ano nito, ang question, gaano kadami yung tubig? As much as possible, dapat po lumubog yung tomato natin sa tubig. Walang nakaanong tomato dapat, walang nakalabas, yung naka-expose sa air. Kasi yung lactic acid po natin, yung mga good bacteria natin dito, anaerobic sila. So gusto nila walang honey. Okay? Hindi dapat sila napapasukan ng honey. Himalayan salt daw ba dapat? Ang the best na salt is pink Himalayan salt. Kami po lahat ng ferments namin, yung mga binibenta namin ferments, Himalayan salt lahat. Hindi ako gumagamit ng hindi ako gumagamit ng ordinaries ng sea salt o especially yung table salt. Makuwag. Pwede daw po ba ang sun-dried sea salt at tap water galing sa post? Sun-dried Sea salt. Yun yung mga makukuha. Saan po nyo nakuha yung yung salt ninyo? Yung parang Saka tap Galing po sa dagat nyo? Hindi po kasi po, kaya ayoko po ng hindi naman sa, hindi pwede po siya. Kaya lang nga, ayoko po dun sa dagat ngayon na manggagaling yung salt natin kasi nga, hindi na siya healthy, marami siyang yung nga pong tawag na microplastics. Yung mga basura natin, polluted po kasi ang natin ngayon ang dagat. So karamihan ng mga Pines na sea salt, meron silang 90%, karamihan sa kanila 90% na may microplastics. Yung microplastics po na yon, pag pumunta sa katawan natin, nagkukos ng inflammation. At yung pong microplastics na yon, 500 years bago sila mawala sa mundo. 500 years. Oo nga. Organic sea salt, same din po yun, nanggagaling po yun sa dagat eh. Ito pwede naman po, nasa inyo po yun. Nasa inyo yun, kung wala naman, di ba? O di, at least nag-ferment ka, di ba? Meron kang probiotics. Doon ka sa pero kung kaya mo naman, na magkaroon ng Himalayan, mura lang naman to eh. Ito nga, 200, lang yan eh. 240, almost 1 kilo na, tagal nyo lang gagamitin yan. 240 lang o ganun na, almost 730 grams. Hindi ko alam kung 240 o 270. Basta nandun po sa price na yon, 240 o 270 yata. So ayun, eto na. Ilulubog nyo dapat yung kamatis ninyo sa tubig. Dapat tubig lang ang makikita mo dun sa taas. Okay? Kasi po, pag yan na-expose sa air, po yan, madali siyang lumambot. Basta hindi siya maganda. Kasi ang salt nakakapag-crispy yung ito. Pero lalambot din yan pag tumagal. Pero masarap po yung amoy at lasa. Yung mga naka-expose sa air na tomato, hindi po magandang lasa, hindi rin magandang amoy. So baka mahawa pa. Diba? Mahihirapan yung mga microbes nyo kasi dun sa yung uunahin nilang kainin, di ba? Paano sila magpaparami? Nag-uunahan na silang nag-aaway-aaway na sila ng mga microbes sa taas at microbes dito sa ilalim. Okay? Tsaka, prone siya sa sa ham. Yung yeast. Di ba? Makita mo marami na siyang actually, di naman po yun. Hindi naman masama sa katawan yun. Tanggalin, kung ayaw nyo tanggalin yung yeast, tanggalin nyo. Pero ang pinakamagandang gawin nyo, kasi minsan meron pa rin mid white yan. Ang gawin nyo lang, later na yon. Ay, hindi nyo na, kasi yung asin, nandun na sa yan. Hindi na yung mix ha. Depende kung gusto nyo, pero ang pantatakip po natin dito, dapat tela. Tela or, ang tawag dito, coffee filter.
Kasi kailangan natin ng yeast and bacteria na nandito sa atin para mag-okay siya. Huwag muna natin siyang tatakpan ng katulad nito, ng kulay itim na wala nang makakapasok na na bacteria and yeast. So, ganito po yung gagawin natin, 3 to 5 days. Titingnan-tingnan nyo to ha. Kapag medyo may nakikita kayong puti, alug-alugin nyo lang ng konting gano'n, no? Para pag yung puti, pumunta sa ilalim, mawawala yon kasi kinakain sila ng mga good bacteria. Kung alam niyo kung anong war ang nangyayari dyan sa mga yan. Pero laging nananaig yung lactic acid. Okay? So, ito na. Tatakpan na po natin. Ayan. Using kung may tali kayo or eto, pwede, goma. So, 3 to 5 days. Yan. Pababayaan yung ganyan. Ngayon, kapag 3 days na o 5 days, tikman nyo ha. Pag may asim na, pwede na. So, ang gawin nyo, ipapasok nyo na yon sa ref. Parang ganito. Pwedeng panginin nung tapos na ng 5 days. So, ito na yung tomatoes ko. So, makikita mo yan eh. Aangat na sila. Pwede rin tissue. O, pwede rin. Ang tissue kasi malambot. Pag inalog mo ng ganon, pag tinamaan yung tubig, yung tissue ng tubig, warak yung tissue mo. At least kung coffee filter, hindi maaano yan. Ayan, alug-alugin mo para yung puti mapunta dito sa ilalim. Tapos pag nilagay mo yan sa ref, hindi na yan mamumuti. Kung mamumuti yan, konting-konti na lang. Pero hindi po yun masama sa katawan. Ang ginagawa ko yun ang ginagamit ko. Hindi ako masyadong nagtatanggal ng puti. Kasi wala na yan kapag na-ref na. Bababa yung mga puti na yan. Ang gawin mo, alug-alugan mo lang ka everyday. Okay? Pakita sa ulit. So, tapos na tayo sa tomatoes. Ang gawin naman natin ngayon, another glass of glass jar. Ano naman, itong carrots. Ang carrot at tomatoes, halos pareho lang naman ang ganda niya sa katawan eh. Sa eyes, sa brain, sa heart. Oh, halos naman, pare-pareho naman sila ng ginagawa. Basta pareho ng kulay. Halos pareho sila ng ginagawa ng ganda sa katawan. Okay. Itong carrots, pwede nating buo na ilagay. So, pero since maliit kasi yung glass jar natin, hinati ko to sa 4. Ito, ganito kadami. Ay, ganito pala kaliit. Yung isang carrot, hati mo sa 4. Okay? So, ang paglalagay, ayan, nakikita niyo, no? Ganon. Ano yan, ito ba yung titikman doon sa tomato? Yung sabaw o yung sabaw. Alam niyo ba na yung sabaw ng ferments nyo, yan ang pinaka-powerful. Kaya huwag niyo pong itatapon yan. Yan ang i-juice ninyo. Ayan. Pupunuin natin to. Dapat ito yung yung magsisikip siya. Kasi pag hindi mo to pinuno, na hindi masikip yung bawat ng carrots, tataas to. So, wala pang 3 days, 1 day pa lang nakaangat na yung carrots mo, makita mo yung carrots mo, ang lambot-lambot na. So, hindi po siya maganda pag ganun. Yan. Ito, di ba? Ang dali-dali lang. Well, 15 minutes na tapos ka dito eh. O, tapos ang family mo, ano pa? Yung mga buntis po, kailangan nila ng fermented talaga. Kasi karamihan daw ng mga buntis na ang kinakain ay puro processed foods. Ano po yan? Yung anak daw po nila high risk sa anxiety and depression. Kaya maraming problema ng mga tao ang depression, yung mental health. Kasi po nasa kinakain nila yan. Kaya sila nagsasabi na may depression, may anxiety. Ako, pag ganun ang nararamdaman nyo, mag-ferments na kayo.
Ngayon, kung mahal nyo yung magiging anak nyo, mag-fermented foods na kayo. Kapag wala kayong pag wala kayong access, nandito po kami. Ang dami po namin ferment, kaya, pero hindi ko po kaya ng mga nasa ibang lugar pa. Ano lang po kami, Metro Manila lang ang kaya namin supplyan. Pero hindi buong Metro Manila. Kasi kung isa nauubusan ako. Ayan sikip-sikip po dapat masikip. Para pag nilagyan natin ng tubig, hindi siya tataas. Kaya itong maliliit na to, importante. Kunwari po yung tomato ninyo tumaas. Lagyan niyo po ng pampabigat sa taas para nakalubog yung tomato. Kailangan po ba organic yung carrots? Mas maganda po talaga ang organic. Kasi pag hindi organic yan, may mga chemicals yan, may paano? Kalaban ng di ba? Kalaban ng lactic acid o good bacteria ang chemicals. Paano ka magkakaroon ng magandang kung tutusin kahit hindi carrots ang gawin nyo ng ganito magtanim lang kayo ng tomato para sure. Kung hindi nyo wala kayong access, magtanim kayo. Carrot, ng tomato. Tomato lang, okay na. Tapos, bumili ka ng maraming bumili ka ng tea. Pag tayo ng kombucha, bibigyan ko yung SCOBY. Yan. Okay na to, masikip na. So, kung nilagyan mo ito ng tubig, hindi na siya tataas. So, lagyan na natin ng asin. Nasa inyo kung gano'ng karaming asin ang kailangan nyo. Sa akin, yan lang. Yan lang kadami. Okay, taas lagyan natin ng tubig. Kita nyo? Pakilapit. Hindi dapat nakalubog sila sa tubig dapat. Okay? So, takpan natin to. 3 to 5 days. Okay, 3 to 5 days. Okay na. 3 to 5 days, ilagay nyo na sila sa ref at yung takip na itong jar, ito, yun na ipalit ninyo para hindi mag-mold. Or yung na yeast. Kung ayaw nyo nakikita yun, kung masakit sa mata ninyo, yun ang yun ang gawin ninyo, takpan nyo kaagad. Pero sa 3 to 5 days, kailangan po talaga na, ito lang yung pantakip ninyo para pumasok lahat ng magagandang bacteria sa paligid ninyo. Kasama. Kung anong meron kayo na na yeast, bacteria, papasok din dito. So, pag kayong gumawa nito, masyado kayong connected sa inyong kasi pareho kayo ng bacteria pareho kayo ng yeast. So, yung connection ninyo ng fermented foods ninyo sobra. At saka magiging kayo, yung iba yung feeling kapag yung ikaw yung gumawa. Ang sarap naman ito. Okay. So, meron na kaming fermented. Gagawin na natin juice. So, kailangan nyo ng blender. Yung iba na clients namin, pag nag-ferment sila, kasi yung mga bata minsan ayaw nila yung lasa, di ba? So, ginalagyan nila ng fresh na strawberries o mango. So, ito na yung ferment. Wala ako Nasa box? So, gano'n na. Okay, wag na. Ganito na lang. Bubuhos ko yung juice mismo na ito. Okay? Huwag kayong matakot na silip-silipin mo, yung fermented nyo, at huwag kayong matakot matikman. Kung sa inyo to, okay lang naman nahawakan nyo Wala namang dun Kasi actually, yung bacteria sa kamay nyo, tsaka yung mga nandito, meron din. Pareho. So, ilagay natin itong
Wala akong tong. Meron akong pinanggagayan, hindi ko lang makita. So, ang gagawin ko, kakamayin ko lang. Malinis naman yung kamay. Okay? And then, yung nasa yung ano natin tomato. Nasa yung tomato mo. Pag nag-juice kayo, sama niyo yung ano nga, sama niyo yung juice mismo nito ha. Kasi ito yung ano ito yung pinaka, nandiyan ang sarap, nandiyan din yung ano, nandiyan din yung probiotics. So, ito naman yung tomato, fermented na to, 5 days. Pwede na itong tumagal na ilang buwan basta't nasa rin. So, ito ilalagay din natin dito. Oops. Actually, ito, sa amin, isang araw pag ganito. Kasi 4 kaming tao na umiinom. Pag ganito naman kalalaki, ang ano ninyo, ang gamit ninyo, ang iniinom namin sa 4 na tao, 6 na ganito. Plus yung juice nila. Okay. Okay, i-ano na natin, i-blend. Kita niyo na ba blend? See? Ganyan ang kadali. Biruin mo sa morning, ito yung ano mo, ito yung iinumin mo. Nako. Mararamdaman mo naman kung gaano siya, kung anong binibigay niya sa'yo. Bigay natin siya dito. Yung iba pag bata, sinasala ko yung tomato juice. Yung mga hindi na kasi may mga debut pa yan na So, sinasala ko siya pag bata. Pero pag ako or matanda, ganyan lang. Ganyan lang, inumin na ninyo. Lahat ng probiotics na nandito, grabe. Grabe may ambag na sa katawan niyo. See, ganito lang kabilis. Ganito lang kadali. Susubukan niyo po. Kung wala na kayong question, may question pa. Kung wala na po tayong question, magbababay na po kami. Kasi eto na yung mismong product.